Ninetales versus Jura andito na. Boruto naghalimaw at iniligtas si Sarada at Himawari. Pag-usapan nga natin ng chapter spoilers / summary ng Boruto to Blue Vortex chapter 11. Pakipindot nga muna ng like dyan, then atin ang simulan. So wala pa nga tayo ditong full chapter summary at raw version para sa chapter 11. Tanging chapter summary lang na ipinrovide ng ating mga kaibigan online at iilang leak scans para sa chapter na ito. Let's go! Ang title nga para sa chapter 11 ay Serious. At dito nga sa simula, mukhang nakumpirma nga na hindi papatay guys itong si Inojin. Dahil sa tulong nga ng Ninetales at Himawari nagawa nilang buhayin at i-regenerate yung butas sa katawan ni Inojin. At dito nga ay sinabi ni Himawari na kailangan nga daw umalis nitong Team 10 o sina Shikadai at iwanan na dito si Himawari dahil gusto nga daw na malaman dito ni Hima kung bakit siya yung target nitong si Jura. Dito nga walang nagawa si Shikadai kundi sumang-ayon na lamang dahil mas importante nga na mag-survive sila kesa lumaban dahil alam nga nilang wala silang tsansa laban dito kay Jura. Nung una nga ay hindi sang-ayon dito si Chocho dahil ayaw nga niyang maiwang mag-isa dito si Himawari para lumaban kay Jura. Pero binigyan nga ng assurance dito ni Himawari ang lahat dahil nga daw may lakas na siya na sapat para makipaglaban dito kay Jura. Responsibilidad nga daw ni Himawari na protektahan ng kanyang mga kaibigan at lumaban para sa kapakanan ng Konoha. At dito nga itinanggap na ni Chocho yung desisyon na ito at sinabing ilibre daw siya dapat ni Himawari ng pancake pagkatapos ng gulo at mga labanang nangyayari. Dito nga ay mukhang may inner dialogue dito si Jura dahil sa mga bagong realizations sa kanyang buhay at mga naoobserbahan niyang human behaviors na mas pag-uusapan nga natin sa full chapter review. Then dito nga ay naglaban na itong si Jura at Himawari. Nagsabayan nga ang dalawa at inatake ang isa't isa gamit ang Bijudama. At nagulat nga dito si Jura dahil nagawa daw ni Himawari na gamitin ang Bijudama ng sobrang bilis at sobrang dali lang. At curious nga daw itong si Jura kung bakit nagkaroon bigla ng rapid evolution itong si Himawari. At dito na nga ay pinakita ni Jura yung tunay niyang lakas. Hinedbat nga at pinagsisipa nga dito ni Jura itong si Himawari at sinabing ito nga daw yung first time na nagkaroon nga daw siya ng understanding sa mga nangyayari at sa emotions niya. At mukhang ang isang bagay nga na tuluyang naintindihan dito ni Jura ay yung fact na malakas nga itong si Himawari at kailangan niya niyang magseryoso at ibuhos ang lahat. Go all out. Pabalik nga sa Konoha ay makikita daw natin dito si Sarada na nakikipaglaban kay Hidari. Tinanong nga dito ni Sarada kung bakit kayang gamitin itong si Hidari ang Chidori. Then dito nga rin nagtanong si Hidari kung Sharingan nga ba yung tawag sa mata na ginamit ni Sarada kanina at kung Chidori nga ba ang tawag sa jutsu na ginamit din ni Sarada earlier. Dahil even though alam nga nitong si Hidari yung techniques na ginagamit ni Sasuke dahil sa kanyang mga instinct, wala nga siyang kaalam-alam talaga sa mundo. Kumbaga instinct nga lang. Nabanggit nga niya dito na kailangan din niya ang Sharingan para ma-master ang Chidori at di ko nga maintindihan kung bakit ito sinabi dito ni Hidari. Maling translations ba? O ibig sabihin ba nito walang Sharingan si Hidari at sadyang rinigan lang yung kanyang dojutsu? O sa puntong ito hindi pa kayang gamitin ni Hidari ang Sharingan? Sumali nga rin dito guys itong si Konohamaru sa labanang ito at dito nga may leaked panel na makikita nga natin yung mga pangyayari. Dahil nga sa kagustuhan ni Sumire na tulungan itong si Sarada wala ngang choice si Konohamaru kundi mag-step up. May mga ibang ninja nga na tinulungan dito si Sarada pero nasunog lamang dahil sa fire style ni Hidari. At dito nga pumasok si Konohamaru at ginamit ang Rasengan. Ngunit iniwas-iwasan nga ito ni Jura gamit yung kanyang claw mark. At dito nga makikita natin na tatamaan na nga sana ng Chidori dito si Konohamaru. Pero mukhang sa mga kasunod nga na panel na ito ipinakita na ni Konohamaru na hindi na nga siya yung dating Konohamaru na basura. It is now Konohimaru. At dito nga ginamit ni Konohamaru ang wind style o Futon Rasen Shohiki. Mukhang jutsu nga ito guys na nakabase sa Futon Rasen Shuriken o pwede ring variation ng Rasen Shuriken o inspired lang mismo ng Rasen Shuriken. Pero iisa lang ang nakakasigurado dito guys, Rasengan nga ang main component para magawa ang jutsu na ito. At mukhang more on pang defense nga ito guys at hindi offensive technique, base nga sa English translation. Matapos nga iyan nag-change target nga itong si Jura at pinatumbang nga si Sumire gamit ang lightning style. At biglang ang lumakas dito guys si Hidari na parang wala ding laban dito guys si Sarada. Dahil hindi pa nga niya ipinapakita dito yung tunay na lakas ng kanyang Sharingan. Ganon din dito kay Himawari. Tinatamaan nga siya dito ng mga atake ni Jura at nagkakaroon nga siya ng matitinding injuries, ngunit nag-heal din ito at the same time dahil nga yung rapid regeneration nga daw o yung pag-heal nga nitong si Himawari ay mas higit pa nga o mas matindi pa at mas malakas kumpara sa mga Jinchuriki. At more on si Himawari nga daw mismo yung tail beast itself, which is totoo naman dahil isa na nga ang kaluluwa at katawan ni Hima at Kurama. Kaya si Himawari din talaga yung tail beast mismo.
Pero dahil nga sa rapid regeneration daw na ito ay nanghihina daw si Himawari dahil sa laki ng chakra na kailangan para maihil yung malalaking sugat na ito. At wala pa nga rin daw silang tsansa na matalo itong si Jura. Shows kung gaano nga kalakas itong mga bagong kalaban guys. Then dito nga ay makikita daw natin na papunta na itong si Kawaki at Delta sa lokasyon ni Himawari. Kahit nagdududa nga daw itong si Delta sa desisyon dito ni Kawaki na tulungan dito si Himawari na talunin si Jura. Dahil si Delta nga mismo yung saksi kung paano dinurog ni Jura si Kawaki, kaya nga daw wala daw bagong magiging mangyayari o outcome dahil matatalo pa nga rin daw sila. Then bigla ngang may lumipad na sobrang bilis sa tabi nila at ito nga ay si Boruto. Na inunahan nga sila para iligtas itong si Himawari at sobrang bilis nga ng mga pangyayari dito guys. Dahil matapos ngang iligtas ni Boruto si Himawari ay napunta rin tayo dito sa lokasyon ni Sarada. May nakita nga daw na palaka itong si Sarada, then ito nga yung ginamit ni Boruto para mag-teleport gamit ng Flying Raijin Jutsu papunta sa likod ni Hidari at dito nga ay pinutol ni Boruto yung kamay ni Hidari na nakahawak o nakasakal nga kay Sarada. At dyan nga nagtapos ang ating spoilers. Abangan nyo nga guys yung full chapter review natin dahil mas detalyado nga yun at mas maraming visuals. Mag-subscribe para updated ka. Peace!